looks good from Ayala. Mga katenis, seryoso na ito. Hindi na ito Cinderella story. Hindi na ito underdog run. Si Alex Ayala ay isa ng legit contender sa world stage. Pagkatapos pabagsakin ang 4 na top 10 players. Ang tanong ngayon, handa na ba siya para sa world number 1? At posible bang maging susunod na global tennis superstar ang Filipina? Balikan natin. Tinalo niya si Iga Swiatek, world number 2. Coco Gauff, world number 4. Madison Keys, world number 5. Jasmine Paolini, world number 8. Hindi ito basta lucky draw. Ang napansin ko, mas kalmado siya sa crucial points. Mas strategic ang shot selection. At hindi siya natitinag sa big stage pressure. Ibig sabihin, mentally, nag-level up na siya. Ngayon, nasa top 40 na siya sa WTA rankings. At sa trajectory na ito, papasok siya sa mas malalaking tournaments automatically. Mas mataas na ranking 5 stars, mas malaking exposure, mas malalaking kalaban, mas maraming pressure. Pero sa totoo lang, mukhang mas lumalakas siya habang mas tumitindi ang pressure. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking challenge, world number 1, Aryna Sabalenka Power Tennis. Heavy baseline shots, aggressive serve. Kapag hindi ka ready sa pace niya, matatambakan ka agad. Then nandyan din ang world number 3, Elena Rybakina. Mas composed, mas clinical, parang chess player sa court. So ang tanong, may sagot ba si Ayala sa ganitong level ng power at consistency? Strengths ni Ayala. Left-handed advantage, smart court positioning, hindi madaling mataranta. Kung laban kay Sabalenka, kailangan niyang pahabain ang rallies, huwag papasok sa pure power exchange. Kung laban kay Rybakina, kailangan niyang sirain ang rhythm, gamitan ng variation at angles, at dito papasok ang pinaka-importante, confidence. Kapag alam mong kaya mong talunin ang top 5, iba na ang body language mo sa court. Pero mga katenis, hindi lang ito tungkol sa ranking. Ito ay tungkol sa representation. Sa wakas, may Filipina na kayang makipagsabayan sa world elite. Every win niya, nadadagdagan ng exposure ng tennis sa Pilipinas. Baka sa susunod na generation, mas marami ng batang Pilipino ang mangarap maging pro at doon nagsisimula ang tunay na impact. Isipin mo ito, from underdog to giant slayer to possible world number 1 contender, kung matalo niya ang world number 1, hindi na ito surprise, ito ay declaration. Mga katenis, ano sa tingin nyo? Kaya ba ni Alex Ayala ang world number 1 o kailangan pa ng mas maraming experience? Comment down below. Like and subscribe para updated tayo sa journey niya dahil mukhang simula pa lang ito. Hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with